ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Igdasal natin ang ating bayan. Igdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Igdasal natin ang mga may pinagdaraan at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang maihanda ang daraanan ng iyong bugtong na anak sa kanyang pagdating maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kami sa paglingkod sa iyo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang magpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin. At duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan sa tuyong lupain. Ay mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupuniin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirton. Kahoy na sipre, alerces at olmo, at kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbabalangkas at tumikas nito ay ang Panginoon, ang banal na Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag.
Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mahahatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kaniya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at mga kautusan ay nagpahayag tungkol sa pag-ahari ng Diyos, hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siyang Elias na darating, ang may pandinig ay makinig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Pasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po dito ang matapang? Sino po dito ang walang kinatatakutan? Parang walang matapang Parang lahat may kinatatakutan. E paano kung sabihin ko po sa inyo ang pagkatakot ay kasalanan? Pero bago po tayo tuluyang malito o magtaka, linawin muna po natin na hindi lahat ng takot ay masama o kasalanan. Sapagkat may mga takot na mabuti at tama lang din naman. Halimbawa po ay ang banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung sinasabi sa Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi po masama yan. Tama lamang po yan. Na tayo matakot sa Diyos. Matakot natin siyang saktan sapagkat siya ating minamahal at ginagalang. Besides, ang ating mga kasalanan ay may kinalaman sa hindi natin pagiging takot na ang Diyos ay masaktan. Kaya't ang pagkatakot sa Diyos ng may paggalang at may pagmamahal ay hindi masama, kundi tama at dapat lang. Nandyan din ang pagkatakot sa pagdanas ng kapahamakan na pwede namang iwasan. Halimbawa po ay yung takot na mahulog tayo sa bangin, kaya hindi tayo lalapit sa bangin. Yung takot na maaksidente tayo sa daan, kaya hindi tayo magmamabilis, mag-drive sa daan. Yung takot mo na magilitan ka ng misis mo, kung magloloko ka, kaya iiwas ka sa tukso, di ba? Hindi masama ang mga takot na ito. Dapat lamang at nararapat lamang ang mga takot na ito upang maiwasan natin ang mga kapahamakan na again ay pwede naman talagang iwasan. Ang masamang takot, ang kasalanan na takot, ay yung matinding takot para sa mga pangyayari o para sa mga pwedeng hindi naman talaga mangyayari sa buhay natin. Na siya namang nagpapakita ng kawalan o kakulangan natin ng pananampalataya
sa Panginoon natin. Take note, sinabi ko pong matinding takot, ha? O yung takot na nakapagpaparalyze na. Yung bang dahil sa takot na ito, hindi ka na makagalaw. So ayaw mo nang lumaban at umasa pa sa buhay. That is sin. That kind of fear which is debilitating, sapagkat mas binibigyan natin ng kapangyarihan ang mga tao, mga bagay, mga pangyayari at mga sitwasyon sa buhay natin kesa ang kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Baka hindi pa po ninyo alam na yung sinabi ng Diyos dito sa ating unang pagbasa, na wag daw tayong matakot, tayo kanyang tutulungan, tayo kanyang dadamayan, ay paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan. At karanasan na magsasabi sa atin na kapag ang isang bagay ay patuloy at paulit-ulit na sinasabi, ibig sabihin dapat nating sundin, dapat nating paniwalaan yan. Besides, paulit-ulit na sinasabi at hindi basta pagkasabi. Inuutusan tayo ng Diyos. God is commanding us not to fear. Kaya kasalanan sa Diyos na tayo hindi sumunod sa Kanyang utos. Maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon sa John 14:15. If you love me, you will obey my commandments. Kaya ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos na huwag tayong matakot ay pagpapakita ng hindi natin pagmamahal sa Diyos. Masama na po yan. Mas lalo pang sasama yan kung pati ang pagmamahal ng Diyos ay hindi natin pagkakatiwalaan. Kasi kaya nga niya sinasabing, we should not fear dahil mahal niya tayo, puprotektahan niya tayo. Yun pong hindi na natin mahal ng Diyos, masama na yun sapagkat yun ang isa sa o pinakauna sa kanyang mga utos. Pero yung hindi tayo maniwala sa pagmamahal ng Diyos, mas matindi po yun. Mas matinding kasalanan, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na sa sarili natin yung kasalanan iyon. Sapagkat iyon ang siyang magdudulot ng mas maraming mga problema sa buhay natin. O di ba't yan ang pinakaugat ng kasalanan ng ating unang mga magulang, sina Eva at si Adan? Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Kaya hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. At yun na ang naging simula ng mga matitinding pangyayari. Epekto ng kasalanan na hanggang ngayon ay ating naranasan at hanggang ngayon ay ating kinatatakutan. Sakit, kamatayan, problema, kawalang katarungan, kawalang pagmamahal. Lahat ng yan. Epekto ng kasalanan ng ating unang mga magulang at ang ugat ay ang hindi pagsunod sa Diyos. Hindi pagkatakot sa Diyos. Kaya magkakandaloko-loko ang buhay natin kung hindi tayo susunod sa utos ng Diyos na huwag tayong patakot. Huwag tayong matakot. Sapagkat sa gayon, mas bibigyan natin ng kapangyarihan ang mga bagay, tao, pangyayari sa buhay natin. As I have said earlier, kamakailan po ay mayroong nagpa-bless sa akin, iyak siya ng iyak. Isang babae, operahan po siya. Medyo seryoso yung operasyon. Major operation kasi seryoso din yung kanyang pinagdadaanan. Iyak siya ng iyak kasi natatakot siya. Natatakot siya, hindi lang para sa sarili niya, sapagkat siya'y ina ng mga anak nila. So natatakot siya na may masamang mangyari sa kanya dahil kawawa daw yung mga anak niya. Sabi ko sa kanya ganito, kita mo yung nanay mo doon, iyak ng iyak. Kasi kasama niya yung kanyang nanay. Iyak siya ng iyak. Ba't siya iyak ng iyak? Kasi mahal na mahal ka niya. Kung pwede nga lang pumalit siya sa pwesto mo, sa kalagayan mo, gagawin niya. Ganon ka kamahal ng nanay mo. Kaya siya iyak ng iyak para sa iyo. Ito sasabihin ko sa iyo, kapatid. Kung gaano ka kamahal ng nanay mo, sukat yung buhay niya, kaya niyang ibigay sa iyo, mas matindi ang pagmamahal ng Diyos sa iyo kaysa pagmamahal ng nanay mo sa iyo. Kung papaanong mas matindi ang pagmamahal ng Diyos sa mga anak mo kaysa
sa pagmamahal mo. Yun ang panghawakan mo para umimpis, lumiit ang takot mo. Sapagkat kung hindi, lalaki ang takot mo, iimpis ang pananampalataya mo, at yun ang pwedeng pumatay sa iyo. Mga kapatid, again, using this story, ang Diyos ay hindi magpapabaya. Kahit nga pasaway ang anak ninyo sa mga magulang narito, sa oras na matindi ang pangangailangan ng anak ninyo, kahit pasaway yan, tatamahin nyo yan. Tatamahin nyo yan kasi mahal nyo yan eh. Anak nyo yan eh. Ang Diyos pa kaya ang hindi gumawa para sa atin yan? Kahit pasaway tayo, at kahit natatakot tayo, sinasamahan tayo ng Diyos. Yes! Kahit gumagawa tayo ng mga kasalanan at kahit yung pagkatakot natin na kapag paparalyze na sa atin ay matindi pa rin kasalanan sa Diyos, God does not give up on us. God does not leave us na para bang sinabi ko ng ilang ulit sa inyo huwag kayo matatakot eh. Takot ka pa rin? Sige, wala nakita. Bahala ka rin sa buhay mo. Total naman, pasaway ka rin talaga eh. Hindi ganun ang Diyos. O isipin po ninyo, si Kristo ay napagitnaan ng dalawang magnanakaw. Hindi aksidente yun. Talagang pumagitna siya doon. Talagang nasa plano ng Diyos na mamatay si Kristo at pako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sapagkat kahit yung dalawang magnanakaw na yun ay napakapasaway, sa kahuli-hulihang yugto ng kanilang buhay, ay gusto pa rin silang akayin ng Diyos papunta sa Kanya. Nandun yung pagkatakot ng dalawang magnanakaw sa kamatayan, nandun din yung hindi nila pagiging karapat-dapat, pero doon, literal, nakasama nilang Diyos. Buti na lamang at yung isa ay naniwala, samantalang yung isa nga po ay hindi naniwala. So kahit pasaway tayo, nandoon ang Diyos. Kahit takot na takot tayo, mas lalong nandoon ang Diyos. Kasi anak niya tayo at mahal niya tayo eh. And that makes fear sinful. Kasi nga, ang mas pinagkakatiwalaan natin ay ang takot natin. Saan ba galing ang takot? Sige nga, yung masamang takot, yung matinding takot, sige nga. Maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang takot ay hindi binibigay ng Diyos. Yung matinding takot, yung walang katwirang takot, ito'y bigay ng Diablo. Binibigay ng Diablo upang ang Diyos ay ating pagdudahan. And again, back to Eve and Adam, kapag ang Diyos ang ating pinagdudahan, mas maraming mangyayari na bagay na mas lalo natin katatakutan. Hindi na matatapos yung kinatatakutan natin, madadagdagan pa ng mga mas lalong matinding bagay na mas lalo natin katatakutan. Hindi mawawala ang takot, mas lalo tayo malulugmok. So it's about time. It's about time, kapatid, na ang Diyos ay mas lalo nating pagtiwalaan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Wala siyang hindi makakaya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Mahal niya ako. Sa kabila ng pagiging pasaway ko, sa kabila ng matinding takot ko, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko at walang imposible sa kapangyarihan at sa pagmamahal ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
ng Diyos ang Pumikit tayo, Panginoon, patawad, pasensya. Madalas, pinanghihinaan ako ng loob, pero nothing is wrong with you. Ang mali ay nasa akin. Sapagkat mas pinaniniwalaan ko ang mga bagay, ang mga threat na mga bagay, tao, pangyayari sa buhay ko, higit sa pagmamahal mo para sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapaglabanan ito. Alam kong hindi naman mawawala ang takot at ang lungkot, pero yung i-overemphasize ko, yung ito ang mas maghari sa puso ko, yung unang kasalanan, yun ang hindi tama. Tulungan mo ako, Panginoon, na mapaglabanan ito. I trust in you. Tulungan mo akong mas magtiwala pa sa'yo. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yun ang pakatandaan mo. Hindi yun nawawala, hindi yun nababawasan, hindi yun nagkukulang kung lalapit ka kay Jesus. Kailangan mo lang panghawakan, kailangan mo lang paniwalaan. Yun ang mag-aalis o babawas ng malaki sa takot at lungkot na yung nararamdaman. Kung lalapit kay Jesus, huwag mong paniwalaan ng diablo sapagkat sinungaling siya. Ang paniwalaan mo yung Diyos dahil totoo ang mga sinasabi niya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat sa inyo. Sige po. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo'y Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi inaiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Napilay lulundag, aawit sa galak ang mga bibig. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men.